Well, una, hindi talaga, 'di ba? Parang it's not as if, 'di ba? Masisindak yung mga 'yon ng gano'n. Pangalawa, at sinabi ko na 'to before, mentas ginagawa pa nila 'yan, nagiging less likely na mag-grant ng something like interim release, 'di Interim ba? Kasi release. kasi 'di ba? Ito klaro 'di ba? Merong impluwensya Pwede niyang ma-disrupt yung court processes, pwede siyang manggulo, pwede niyang takutin yung mga witnesses, etc. Kasi hanggang ngayon, kasi sinasabi ni Sen. Ronald kanina, yung mga kwento ng mga biktima sana lumabas. Baliktad nga nangyayari. Hinaharas pa hanggang ngayon yung mga biktima Di ba? Ang daming mga harassment na hinaharap online sa social media ng mga pamilya ng mga namatay. Isipin mo yon, namatayan ka na nga, naghintay ka ng ilang taon na walang nangyari sa kaso nung kamag-anak mong namatay, di ba? Yung mahal mo sa buhay. Tapos ngayong finally na-arrest si Duterte, ikaw pa ngayon ang sisisihin, di ba? At ikaw pa ngayon ang harasin. Parang di ko maintindihan talaga yung ano yung pinanggagalingan ng pag-iisip ng ganong klaseng mga tao. Pero point lang, hindi nakakatulong 'yan. Makakasama pa yung ginagawa lang 'yan. At thirdly, ito, tingin ko at the end of the day, ang magiging katapusan ng mga rally na 'yan, yung pace lang talaga nung trial. Isipin mo ang next hearing ang susunod nating makikita September. September pa, 6 na buwan, 'di ba? Kaya mo ba mag-sustain ng aralin ng 6 na buwan? 'Di ba? Na walang wala kang ibang nakukuhang bagong balita. Yun 'di ba? Yung pace talaga nung actual criminal trial sa ICC. 6 months from now yung trial, baka malamang buwan o taon ang bibilangin. Hindi naman yan parang teleserye, di ba? Na araw-araw, linggo-linggo, meron ka mababantayang development. So, ako, ini-expect ko, ngayon, medyo mainit pa yan, pero give it another month, give it 2 months, ano na yan, babalik na yan sa, kaya naman, tingin ko din, yun ang isang faction nung feed ng mga bagong mga storya o bagong mga sound bites itong kampo ni na dating Pangulong Duterte, di ba? Para subukang buhayin yung issue, di ba? Meron pa ring kwento kahit na, yun nga, nandun na tayo sa point na paubos na yung kwentong nanggagaling mismo doon sa ICC trial. Kung kasi, Christian Barry, kung ikaw kasi ay nandun ka na sa huling huling kislot ng iyong naghihingalo na political fortunes, talagang medyo maingay ka na Medyo maingay ka na Dahil kailangan mo talagang mag-ingay ng husto Pero halimbawa, yung pinaka-padron nila nakakulong. Yung susunod na padron, yung Vice President, may mga criminal cases at may impeachment na nakaamba at kasama rin siya dun sa communication sa ICC. Tapos yung principal dito sa Tokhang, nagtatago na pagkatapos niya magmalaki na hindi siya kinakatakutan na siya ay pumunta sa ICC para samahan si Digong. Ngayon nagbago nagtatago na. Paano naman yung kanyang mga apo? Paano makakadalaw sa Den Haag? etc. Tapos, yung isa nilang maingay na alipore, si Harry Roque, ay hindi lang na isama dun sa council, ganda sana nun, maging council, tapos ipapakita sa kanya yung kanyang mga statement noong 2016 na wag niyong iboto yung serial killer na yan. Ganda sana nun. Pero ang kanya ngayon ay asylum. Hindi ba niya alam na 43,000 yung naka-apply ng asylum sa Netherlands? So, saan siya lulugar doon? Pipila siya. So, tapos yung mga mga vloggers, talking heads, eto nag-iiyakan na sa TRICOM. Umaamin na sila ay peddler ng fake news, ng disinformation. Tapos yung mga ibang hindi dumalo, lumabas na ng bansa. Diba? Pati si Maharlika, may kaso na. Pati yung kanilang main leader ng kanilang mga talking heads, si Bobby Tiglao, may cyber case law na. So, nasa yung dati nilang ginagawa ay sila ngayon ang tinatamaan. Hindi mo na alam saan sila lulugar Kaya ito yung mga last hurrah nila Kailangan nilang gawin ito to rally their troops, ipakita na buhay pa sila, at yung kakaunting natitira na hindi nagtatago, na hindi umaamin, na sila ay peddlers ng fake news,
ay lumakas yung loob. Lumakas yung loob. Pero kitang-kita mo, sabi nga ni Barry, paano ito susustain hanggang Setyembre? No? Pwera na lang kung talaga mga kadre yan. Mga kadre, alam mo ba, Christian, kung ano yung kadre? No, yung, Kayo. ano ba yung kadre? Yan. No? Kung Kayo. yan ay mga kadre, baka tumagal hanggang September. Depende rin sa gagawin ng Bongbong Marcos administration. Dahil panto perdigana paramihan ng mali. No? So, dapat naman ay bawas-bawasan nila yung kanilang mga mali rin. Kailangan magpakita rin sila ng maayos na reform package. Kailangan ayusin nila yung mga epic fail katulad ng budget. No? At kailangan magpakita rin sila ng magandang delivery. Halimbawa, kung mare-reduce nila yung presyo ng bigas to 35 pesos, kahit hindi 20, 35 man lang, ganda nun. Ha? Kung may mapapakulong sila ng mga hoarders, cartels, smugglers, kahit less than 10. No? Ang ganda nun. Ibig sabihin, yung dalawang SONA ni Presidente na sabi niya ay tapos na masasayang araw ng mga kartel, ng mga hoarders, ng mga smugglers. Kung may mapakulong ka na kahit 10 man lang, no? Ang ganda nun. Kung yung nagawa na second reading na 200 peso wage increase sa House at 100 peso wage increase sa Senate, pagsalubugin, gawing 150, ibigay next month. Ang ganda nun. Diba? Kaya dapat meron din silang mga reform package, kahit mga low-hanging fruits, kahit hindi yung mga long-term na mga reform agenda, kahit yung mga pang immediate at saka kahit medium term, kung gagawin nila yan, tingin ko ay sila yung magdo-dominate ng narrative. Hindi lang ito tit for tat Hindi lang ito propaganda Kailangan may substance din na i-deliver sila. No? Lalo na on the defensive na itong mga DDS, no, maliban dito sa Foxpers na nag-offensive pa rin sila para mag-comment, pero basically sila ay on the defensive na para ituloy-tuloy yan, hindi lang usapin yan ng pagandahan ng propaganda. No, hindi lang yung pagalingan ng talking heads. Kailangan meron silang substantial na ma-deliver. Kung hindi nila magagawa yan, ay kakapusin sila sa ganitong klaseng labanan. Galing talaga ng sekretary ko, di ba? Ayun. Galing yan. Pero tama yun. Kasi sa totoo lang, ang napatunayan nitong nakaraang yung size ng rally at yung na-generate nilang support, hindi kakayanin nung Duterte camp na mag-mobilize ng enough numbers to reach yung wag na nga critical mass di ba? Yung mass, yung dami lang na meron talagang at least threat ng stabilization o political di ba parang threat sa administrasyon. Pero ang ginagawa nila ngayon, sinasakyan nila yung mga iba't ibang mga issue laban sa administrasyon. And admittedly, yung ibang issue naman lehitimo di ba? Usapin ng budget, di ba? Usapin ng PhilHealth, usapin ng presyo, di ba? Madami naman talagang mga weaknesses di ba, sa part ng administration. And kung gusto talaga nilang maduluhan, di ba, itong kanilang mga political opponents, kailangan din talaga nilang ma-address yung mga bagay na yun. Kasi kung hindi, binibigyan mo pa ng lifeline May mga tao kasi talaga na dahil sa dissatisfaction, legitimate na dissatisfaction sa performance ng administration, baka maniwala, baka mahatak pa, 'di ba, doon sa supposed alternative na pinipresent nung mga Duterte. So, they cannot afford, 'di ba, to be careless. Kasi feeling ko yun yung problema minsan pag ang feeling mo masyado ka ng malakas, 'di ba? In terms of yung hawak mo lahat ng mga institusyon, hawak mo lahat ang Congress, hawak mo lahat ang national government. Feeling mo wala nang balik, hindi ka na kailangang magtrabaho Yun yung ganung klaseng thinking. Mag-open pa ng pagkakataon, 'di ba? Na baka ma-take advantage ng kanilang mga political opponents sa kasalukuyan. So, agree ako talaga. Kailangan nila mag-deliver on other fronts. Kasi kasama yun dun sa kasalukuyang banggaan ng dalawang paksyon. Pero at the same time, Christian, ay bago ito mag-fizzle out, eventually mag-fizzle out ito Bago ito mag-fizzle out, ay gagawa pa to ng isang major disruption. No? At yun dapat yung abangan.
yung plano na yan. Halimbawa, may call na for an international, hindi national International Day of Prayer. No? Gagawin yan all over the world. No? Hindi ko na alam kung anong epekto nun. Dahil magbubuo ko ba ng global government? Ia-oust mo ba si Trump, no? Dun sa Amerika? Ano bang gusto mo? No? Pero may ganun call ngayon, International Day of Prayer sa March 28. Posible, nakasabay niyan, ay magkaroon din dito ng National Day of Prayer. Pero magdadasal sila sa harapan ng Malacanang. So ganoon, may plano sila. Ang alam ko, meron na yung memo, wala pang mga specifics, kung yan ba ay tutuloy sa Malacanang o hindi. Pero alam ko, meron na rin budget na lumalabas, no? Whether yan ay talagang gagawing major disruption, tingnan natin. Ang hirap kasi gawing EDSA 4 yan kung wala silang ERAP, kung wala silang icon, kung wala silang rallying point, kung masyadong malayo yung kanilang rallying point. Pero malay mo, baka sumubok. Baka sumubok. Isang indication dyan ay darating ba si Vice President Sara before Friday. Ang sabi kasi niya, Abril pa siya babalik. So, yan yung mga nag-unfold ngayon na pwedeng magkaroon ng sorpresa.